15th anniversary po. And congratulations. Thank you po. Since most of you po ay nanalo na sa Magpasikat, my question is, ano sa tingin nyo this year yung formula para manalo sa Magpasikat? Oh. Ano kaya ang formula? Parang wala namang formula. Uy, parang wala. Parang dapat kaibigan yung mga hurado. Diyan. Alam mo kung sino sila. Hindi naman sila kilala. Kasi alam mo siya, yung bukod sa pakuhusayan, may kasama rin siyang swerte ha. Kasi minsan kahit ang huhusay ng mga kasama mo, ang husay-husay mo, ang naghanda kayo, pag minalas ka, minalas ka. Just like what happened to our group last year, handa-handa kami dun eh. Ilang milyon ang ginastos namin sa prod, minalas kami. May nangyaring masama dun sa prod namin na hindi namin maipaliwanag kung bakit siya nangyari. Pero wala kang tayong magagawa, itanggapin, minalas tayo. Kasi hindi na rin namin alam kung kanino isisisi eh. Lahat kami ginawa namin yung kaya namin, pero ano nangyari? Sino nagtanggal ng saksakan? Yung ganon, yung bakit hindi umere, ba't naputol, ba't nawala, yung ganon. Pag minalas ka, minalas ka. So may kasama siyang swerte din talaga. Ano ang formula? Ate Lassie, ano sa tingin mo? Yun nga, nabanggit nga ni Meme na wala talagang formula, shortihan talaga. Pero gawin mo lang yung best mo at makuha mo lang yung puso ng madlang people at ng mga chat. Kailan pa nagkapuso ang tae? May puso pa lang madlang tae. Kaya pala nakita ko nung tumain, tumitibok-tibok yung siya. Buhay tayo nila, tumitibok-tibok. Sister Ogie, ano ang tingin mong formula? Winning formula? Bakit naman di pa siya nag-champion ka na? Nasama mo. Kaya nga tingnan natin, ano kaya ang mga tricks ni Sir Ogie this year? Kailangan kakampi mo si Kim. Yun ang formula. Dami mong pinanalo this year, Kim. Hindi naman. Pero tama si Lassie eh. Parang, ewan po, hindi naman importante yun. Importante talaga. Diba, binigay mo yung bonus na lang. Hindi putyo-putyo yung ginawa mo, di ba? Yung talagang pinaghirapan mo, pinag-isipan nyo, pinigaan nyo lahat ng effort nyo para makapagpalabas ng isang magpasikat na worth their time ng ating madlang people. Yun ang At important. saka siguro isa sa pinakamagandang na ituro sa atin ito magpasikat. Siyempre lahat kami, gustong-gustong manalo. Competitive. Pero pag hindi kami nanalo, kayang-kaya namin tanggapin hindi kami nanalo. Yeah. Diba kasi lalo na sa mga highly competitive people, yan ang pinakamahirap tanggapin. Paano ka hindi mananalo? Paano pag hindi ka nanalo? Anong mangyayari sa'yo? Anong gagawin nitong karanasan sa'yo pag hindi ka nanalo? So, itong mga pagkakataon, parang pag nanalo kami, ang saya-saya namin. Pero pag hindi kami nanalo, ang saya pa rin namin kasi masaya kami para dun sa nanalo. At ang saya namin kasi pag in-announce yung winner, kahit hindi kami yung in-announce na winner, masaya kasi tapos na nakaraos at alam namin nakapagpasaya kami ng maraming pag-ibig. Yes. Si Kuya Jong. Ano? May formula ba Ano para formula daw manalo? kasi ang dami mong panalo. Oo. Walang formula. Sa amin kasi, sa akin more on mapasa yung mensahe, yung performance. More on that. Bonus na lang kung napili ka bilang champion. Pero para sa aming lahat ng team dito, may gustong ihatid na mensahe para sa madlang people. And masaya na kami kapag nakuha nila yun, kahit hindi kami manalo. Yes, it's always the message. Oo. Yan nga sabi mo kahit di kayo manalo. So huwag kang malaki, kukunin namin yung message. Ano ba message nyo? Okay, kaya naman good luck sa kanila this Yeah. year, hindi ba? Pero eto, thank you so much sa ating Hello po, more years to come po. Congratulations. Thank you very much. Thank you so much. Next naman ang ating push.com. Hi mga ka-pushers! First of all, thank you po for making us all happy for the past 15 years Showtime family. My question po is, for our longtime host, what's the greatest lesson you have learned in the past 15 years? And for our new host, what is it to be part of the Showtime family? Sino ba pwede sumagot? Si Mena. The best thing that I've learned, that most of us learned in our 15 years, is to just keep on going. For the past years, we just had to keep on going. Kasi what if we decided to stop? What if we decided to quit? Meron ba tayong pinagdiriwang ngayon?
Diba? So it was all worth it. All the pains, all the tears, all the everything, every single experience, it was all worth it. So we just have to keep on going kasi that's how you live. Diba? You try, you win, sometimes you do not win. You just have to try again and just live, diba? Hindi mo siya pwedeng ihinto. Hindi mo siya pwedeng ihinto. Kasi itong programang ito, hindi lang siya trabaho. Hindi lang siya lifestyle. Life na din namin siya. Life na din namin siya. Ako personally, I cannot see myself not doing it sa mga susunod pang taon. Lagi siyang malaking bahagi ng mga bagay na ikinoconsider ko. Kasi hindi ko lang, sabi ko parang hindi na nga ito bahagi ng buhay ko, parang buhay ko na yung showtime. So hindi ko pwedeng ihinto yung showtime kasi hindi ko gusto yung ihinto yung buhay ko. Gusto ko lang siyang paanurin kung saan man siya mapunta, kung ano man ang mangyari, magpapaanod at magpapaanod ako at magpapatuloy ako because I just want to live. Yun, squeeze mo. Ako, gusto ko lang dagdag sa sinabi ni Vice na mahirap mag-host kasi unang-una sa lahat live. Tapos, hindi siya tulad ng acting na meron kang character na ginagampanan. Kasi pag-host ka, ito yung ikaw mismo to eh. Ito ka sa loob ng bahay mo, paglabas ng bahay mo, ito ka rin. Kaya pag meron kang personal na problema, parang ang hirap niya itago. Na kailangan mo lang gampanan yung pagiging host mo kasi ang gusto ng tao ay magpasaya. Papasaya mo sila. So, wala silang pakialam kung ano yung nararamdaman mo ng araw na yun. So, pero kailangan mong ituloy kung ano yung ginagawa mo para sa madlang people. Okay, Kim Chiu. Ako, as a new host, ang Showtime kasi hindi lang siya basta, hindi siya house. Showtime is a home. Na nandun yung iba't ibang klase ng tao. Tapos doon mo, dito kasi meron ako ditong ate, kuya, nanay, tatay. So parang isa siyang malaking bahay na akala ko hanggang doon lang yung kaya ko. Pero dahil sa mga ate, kuya, nanay, tatay ko, parang ang dami pa palang pwedeng mangyari and ang dami pa palang pwedeng matutunan. And dito ko rin natutunan na hindi ko dadalhin yung sarili kong problema sa harap ng mga tao. Pag nandito ka na sa stage na to, ang tanging gagawin mo lang ay magpasaya ng madlang people. And yun yung isa sa mga natutunan ko talaga. Na ang dami nangyayari dito sa Showtime, but at the end of the day, we just want to make each and every madlang people happy, inspired, ganyan. Madadala namin sila sa mga emosyon namin, pero we just want to inspire and make people happy. Yun na yung mahalaga. Yeah, thank you so much, Kim.